kausapin nga po natin ang butihing spokesperson ng Philippine Anti-Organized Crime Commission or PAOC, si Dr. Winston Casio, joining us this morning sa Balita Tapatan with Peter and Rica. Good morning! Doctor, kumusta Hello, po good kayo? morning Peter and Rica at saka sa inyong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa Good ating morning, Spokes. Thank you po for joining. Gandang umaga po. Dr. Yes, ma'am. Winston, Yes, ma'am. so napag-uusapan naman ito, no po, pero sabi nga ni Senator Win, yun lang ang naisip niya, ngunit from a legal standpoint, maaaring may ibang opinion ang mga luminaries natin. From the point of view of PAOC, what is your stand on this, sir? Well, napag-usapan din po namin yan pero sabi nga po namin based on the evidence on hand and given what we have against Mayor Guo, we would not be open at this point to have her as a state witness po unless and until the time comes that she would be able to point at much bigger individuals or a conspiratorial angle to this particular problem po. Yes, so ibig sabihin, kasi yung posibleng culpability niya o yung bigat na maaaring isang pangkrimen sa kanya, will disqualify her as a witness, no? A state witness. Is that also correct? That would be correct, Peter, kasi you have to bear in mind the concept of a state witness revolves around the idea that the witness should be the least, or if not among the least culpable, the least guilty, so to speak. Pero Yes. given yung nakikita namin laban dito kay Mayora, dito kay Guwaping, she would not qualify at this point to be among the least guilty. The one of the, if not the most guilty, based on the rogues gallery that we have on hand. Naintindihan naman po natin yung sinasabi po no ng batas, dapat least guilty ka. Pero gusto ko lang din po malaman, sir, no, bakit yung least guilty? I mean, if you already have someone who is in so deep, maraming impormasyon ang alam, at daming mga pwedeng i-reveal at mga sabihing pangalan, dokumentasyon, ebidensya na maaaring isumite, bakit hindi natin ito tanggapin when every knowledge na alam niya magmamatter talaga doon sa magiging kaso? Yan nga po, sabi ko, unless and until such time that you would be able to pinpoint to much bigger names or more personalities or more members of a conspiratorial team that made possible itong krimen po na ito. Pero as of the moment po, wala kaming makita na ganun pa. Unless may turo nga niya, halimbawa, kung merong bang nag-facilitate sa problemang ito, may mga tumulong ba sa kanila, kasalukuyan, o di kaya dating mga opisyal ng gobyerno, o di kaya may turo niya sa atin kung paano pumasok yung pera na naging dahilan para mabuo yung Baufo compound na nagkakahalaga ng 6.2 billion. Kasi nakakatakot yung money laundering component nun. Kung ganong kalaking pera pumasok sa Pilipinas, pero hindi napansin natin, maaari mag-qualify po. Nakadepende nga po yun sa posibleng magiging testimonya niya. Opo. Pero again, I have to qualify the statement again. Peter and Rica, kung ano ang meron tayo ngayon, based on the evidence we have on hand, at this point, hindi po siya namin makukonsidera na possible witness. Opo. Siya po ay principal na mananagot dito sa problemang ito. Opo. As of the moment. Isa po dun sa mga iniintay nating impormasyon ay kung sino yung cabinet official daw po no, na backer netong Pogos dito sa Pilipinas, dahil sinabi ng PAGCOR na meron daw pong nangungulit no, na payagan netong mga Pogo na ito ng mga panahong pinag-uusapan pa yan. If she's able to reveal that, will she qualify doon sa state witness natin? Isa lamang po yun na impormasyon pero mabigat na yan. Well, as of the moment, we already have, based on the statement of PAGCOR, that in itself would not qualify her as a state witness kasi the statement of PAGCOR testimonial, that is, meron na po tayo. Kasi sa aking pananaw, kung sino man po yung dating miyembro ng gabinete na yon na kumausap kay Chairman Altenco, malamang may iba pang miyembro ng PAGCOR na kinausap yon. So, may magko-corroborate sa testimonya. Kung yun lamang ang testimonyang may bibigay ni Guwaping, napakahina naman po ng kapalit noon para magkaroon siya, mamitigate yung kanyang pananagutan dito sa problemang ito. And besides, kung tama po ang appreciation namin sa mga dokumentong nakuha namin sa PAGCOR at kung saan-saan pa,
parang nasa dokumento na rin, nasa papel na rin ang pangalan ng dating miyembro ng gabinete na yon. Kung tama ang aming appreciation dun sa ebidensya. Kaya nga po, inaantay namin yung deklarasyon ni Chairman Al kung sino nga Kung ba ito. sino, no? Sapagkat Opo. kung mag-match yung kanyang sinabing pangalan na kumausap sa kanila, nagpumilit sa kanila, nag-pressure sa kanila, at saka doon sa papel, doon sa pangalan nakita namin sa mga dokumento, matibay na ebidensya na ho ito laban sa dating miyembro ng gabinete. Okay. Halimbawa po na hindi talaga siya mag-qualify itong si Mayor Alice Go, ano, ha, na maging state witness. Does that mean pwede pa rin siyang maghain ng plea deal or at least makipag-usap, makipag-negotiate sa gobyerno para magkaroon ng yung tinatawag nga na plea bargaining? Opo naman. Yeah, Peter, pwede naman yon. Again, that would be left to the prosecution team. Sila po ang mag-determine noon, no? What would be the components or elements of the deal. Basta sa amin lang po, sa law enforcement, sa lahat po na nagtrabaho dito sa problemang ito sa Bamban at saka dito nga po sa Porac, kinakailangan hindi naman po malugi yung Estado. Yeah. Okay. One last na lang po, Sir Winston, no? Ang tanong ng marami, ano na ba talaga ang estado niya as far as her being able to travel is concerned? Meron na bang whole departure order? Nasa watch list ba siya? Kasi parang wala kami nababalitaan na ganun. Meron na po. Gaya nga po nung nabanggit namin, mga 2 linggo na nakakaraan, during one of my interviews and one of the interviews of our Executive Director, Yusek Gilbert Cruz, nabanggit na po namin na meron na po siyang immigration alert. Ano po ba ang importansya ng immigration alert? Ang immigration alert, ang purpose po niyan is kapag ang isang tao na person of interest natin sa mga kasong kriminal o di kaya administratibo ay presenta ang kanyang sarili sa immigration, sa isang immigration facility or immigration counter, airport, seaport, or whatever, ipagbibigay alam po agad yon sa commissioner. Tapos si commissioner naman, ipagbibigay alam yon sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng PAOK, PNP, CIDG, at hihingi ng aming opinyon kung papayagan ba namin siya o ay papayagan ba niya bilang commissioner ng immigration na makaalis ng bansa ito si Gu Waping o kung sino pa man. So, matagal na po yung kanyang immigration alert. Mahigit ilang linggo na po. Actually, hindi. Kung hindi ako nagkakamali, yung immigration alert ay naka-on standby na magmula ng punto na siya po ay naging person of interest sa kasong ito. So, matagal na po. Nung Marso pa o di kaya April pa po, naka-immigration alert na po siya. Okay. Ako din po may isang katanungan na lang po, Spox, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Di ba, yung pagiging state witness natin, maari yan sa least culpable. Hindi lamang po si Mayor yung ating tinitignan dito. Mayroon nga pong ilan na suspendido din po, di po ba? Dahil may connection sila, may ties sila doon sa Pogo, sa Bamban at saka sa Tarlac. Since na-float po itong idea ni Senator Win Gatchalian of these people na pwedeng maging state o star witness, meron po bang lumapit sa PAOK from their side na baka pwede nila itong ma-avail, no? Parang ano lang, parang raffle lang ito. So far po, ma'am, wala pa naman po. So far, wala pa po. Tandaan po natin, nasa proseso pa lamang po tayo ng preliminary investigation. In fact, as we speak, ngayong pong umaga, ay ang unang pagkakataon na magkakaharap yung Estado, yung gobyerno, at saka yung kampo ni Mayora Guo, at saka yung mga kampo niya akusado sa DOJ para sa preliminary investigation. So, I think masyado pa pong maaga para sa usapin ng ganito sapagkat unang pagkakataon pala mag-aharap yung dalawang partido po. Ayun. Hari nawa sa July 10 magpakita si si Mayor Alice Go. Baka naka-recover na siya. Baka mamaya isa pa yan sa mga hahanapin natin. Naku, madadagdagan Madami yung na. LGBTQ ni